Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ngayon kararating ko lang galing bumili ng pagkain ng manok. So malakas ang ulan dito, mga around 3 days or 48 hours na ganitong yung inday-inday na pag-ulan dito sa aming lugar ng Dumaguete City. So nakabili na ako ng pagkain. So, iniisip ko lang paano ko pakain itong mga manok. Ayan, doon sa labas grabe ang putik, so yun ako nakaproblema. Mabuti na lang hindi ako nadulas. Tapos dito na yung mga pagkain ko para ipamimigay ko sa aking mga manok na alaga para magsumalin ako bilang isang sabungero. So dito kahit maulan, pakainin ko pa rin yung manok. So dito ipapakita ko sa inyo yung sa labas ng daan namin kung gaano kaputik. So, punta na ako sa labas. So, pasensya na ako sa camera ko kasi malikot, kasi hindi ako nagdahan-dahan kasi maulan. Tapos nahirapan ako maghawak ng camera. So, itong matanda na tayo, may lapaan tayo maglakad kaya maalog yung camera ang dinadala ko. So, palabas na ako sa main road at saka dito na makikita ninyo grabe ang putik sa daanan namin, naka-slippery. Grabe ang parang sliding na. So yan So ang ginawa ko dito, ako dumaan sa gilid. Pati sa motor ko dito ko pinadaan kasi sa gitna malalim na yung putik diyan. So mahirapan na akong daan. So sa gilid ako dumaan. Tapos dito sa may paangat na sa sementado na daan. Ayan, grabe ang lambot ng lupa. Tapos mahirapan mag-slide yung motorsiklo ko nga dumaan. So ito yung main road. This road is dinudunit namin ito para magamit sa kababayan natin. So balik na ako sa bahay kasi hinahanap ko yung manok kong nakawala. Saan kaya yung nagpunta? Ay, by the way pala, i-share ko muna sa inyo itong aking yung kapipisa lang kahapon ko kinuha ko kasi nabasa siya ng ulan. So linagay ko dito sa halwa, tapos linagyan ko ng ilaw. So ito is bantam chicken, tapos is apat lang yung sisiw niya. Ayan, makita nyo sobrang liit. Tapos is nagtaka ko, wala kaming itom na liwat, tapos may lumabas nga itom. So sana yung itom o itim na manok yung kinuha ko is lalaki yun kasi maganda para magkaroon naman ako ng lalaki na manok yun. So kita niyo sobrang liit yung bantam chicken. So itong ginagawa ko, just sharing lang po para makikita nyo paano ako nag-alaga ng aming manok dito sa aming bakuran. So ngayon try ko hahanapin yun kung nasaan na yung manok ko. Dito lang yun sa bonsai ko nakatago. Yan, so itong mga ibang manok nagproblema, basa na siya. Yan, nakita ko na yung manok ko. So yun ang huliin ko. Papakita ko muna itong mga bonsai nga halaman. So hindi ako makapagtrabaho ng bonsai ngayon dahil sobrang basa. Kasi at sinabi ko na kanina na 48 hours na ang ulan dito sa aming lugar. So, kuhan lang ka ng dahan-dahan lang yung pag-ulan, pero hindi humihinto. Tuloy-tuloy yung pag-ulan, yung dahan-dahan. So, yan, nakita ko na. So, ito na, mamaya, kukuha ko ng pagkain para mahuli ko ito. Tapos, tali ko naman ulit. Kasi, takot ako, baka mawala yung manok na yan. So, dito, sinishare ko rin sa inyo yung mga ibang bonsai materials ko dito sa aming bahay. Ito na ako. Kailangan ko na magbigay ng pagkain sa kanila. Tapos kailangan kong magkampana muna para lumapit. Ayan, tumatakbo na yung mga manok palapit sa akin. Kaya lang, nagtaka ko bakit kaunti na lang yung manok ko. Saan na kaya yung iba nagpunta. So, yan, dumating na yung manok na huhuliin ko. So, sana mahuli ko ito kasi dula kaayos siya. Mahirapan ako maghuli, kaya hinihintay ko lang yung timing na lumapit siya para makuha ko siya. Yan, palapit na siya. Kailangan maingat ako dito. Ito ang problema.
Sana mahuli ko ito. Ayan, nahuli ko agad ang manok. So, kukuha ako ng tali para itali ko ito dito sa gilid. So, ito na yung tali. Yan, sobrang laki yung tali ko eh. Para panigurado nga hindi makawala. Kaya lang maluwag sa niya, sa paa niya, kaya minsan makawala din. Huhuliin ko naman uli in case of makawala na naman ito. So ganito yung buhay na may mga alaga ka, pag umuulan magka-problema ka sa pagbibigay ng mga pagkain katulad itong nangyari sa akin. So ito na, natapos ko na tali. So itali ko dito sa gilid para in case of malakas yung ulan makasilong na siya dito kasi may mga dito, may mga halaman tapos may bubong na kaunti. So ngayon kukunin ko na yung pagkain tapos pakainin ko naman itong iba kong mga manok na nandito pa sa harap ng aming bahay. Ang dami kasi nila nito eh, kasi nahirapan ako. Just imagine, yung 1 kilo kulang. So, yung manok ko, pinakain ko, lang, isang bisis, isang araw, supposed to be 2 times a day. Ayan, tapos na ako napakain doon sa likod. So, dito na ako. So, yun, may mga manok pa sa harap ko. Tapos, walang tigil ang ulan dito sa aming lugar. Ayan, umuulan pa. So, yung may isa pa manok na lumapit sa akin. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo about my life here in Dumaguete, Philippines. So, ito ang buhay ng isang farmer o magbubunsay o magmamanok at saka isa pang sabungero. So, bye-bye na. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you.